The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, the landowner saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, "You too, go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off. And he went out again around noon and around 3 o'clock, and did likewise. Going out about 5 o'clock, the landowner found others standing around and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones work only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus the last will be first, and the first will be last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May mga nagme-message at ang pinakamahirap sagutin ay, "Father, bakit kaya ako may sakit? Bakit kaya ako may sakit?" Ang sagot doon, ewan ko. Di po ba? Hindi ko alam. Bakit kayo may sakit? May kinain ka bang bawal? Hindi ko po alam. Ano po? Kadalasan, makikita lang nila na sin yun. No reply. Sin. Ano po? But how do you reply to those questions? The first reading speaks of that the thoughts of God is not our thoughts. And our thoughts is not the thoughts of God. Yung mga may sakit, nagtatanong bakit sila may sakit. Pero gusto ko pong itanong, yung mga walang sakit, nagtatanong ba kayo bakit wala kayong sakit? Di po ba? Bakit pag may sakit ka, nagtatanong ka? Pero pag wala kang sakit, nagtatanong ka ba? Hindi. Magandang pagtuunan ng pansin yun. Di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ka magkakasakit. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka luluha. Ang sabi ng Diyos, pupunasan ko ang luha sa iyong mga pisngi. Kung hindi ka luluha, anong pupunasan? Di po ba? Pagagalingin ko ang iyong karamdaman. Paano ka pagagalingin kung wala kang karamdaman? Di po ba, ano? Didinggin ko ang iyong mga panalangin. Paano diringgin kung hindi ka nagdadasal? Naalaala ko yung isang
babae noon sa EDSA Shrine na kung saan may tumor siya at iyak siya ng iyak. Pray over mo naman ako, Father. May tumor ako. Pinakita niya yung kanyang ulo, tinanggal niya yung kanyang bandana kasi inoperahan siya sa utak. At sabi niya, Father, sana naman habaan pa ni Lord ang buhay ko kasi yung asawa ko, yung anak ko, ang tinanong ko kagad sa kanya, gaano kahaba? Gaano kahaba? Pagkahihingi ng buhay, gaano kahaba? Di po ba? Kasi, hindi niyo na maalam kung gaano kahaba. Kung pangit ang buhay, gusto mo maiksi na lang. Pero pag masarap, gusto mong habaan pa. Hindi po ba? Ano? Yung haba ng buhay, relative yun. Ano ibig sabihin na relative? Depende sa relatives. Di ba? Kamabait yung relatives mo, gusto mo mahabang buhay. Pero kung ayaw mo rin. Di po ba? Ano? Pero sabi niya sa akin, sana bigyan pa ako ni Lord ng 10 years. Sabi ko, sige po, pagdasal natin. Hindi bali nang humingi tayo, hindi tayo bigyan, kaysa hindi tayo bigyan na hindi tayo humingi. So nagdasal, ano po? To cut the story short, nakita ko ulit siya. 9 years na. After 9 years. Siyempre, nakita ko, buhay pa kayo. Natural, di ba? Kasi nakita mo yung prayer mo, answered, di ba, no? Wow, 9 years! Next year, 10 years na kayo. Alam niya, sagot niya sa akin, sumama mo, Father. Sabi ko, bakit ako masama? Sabi, ba't mo gusto ako mamatay na? Aba, ang usapan natin, 10 years lang. Hindi po ba? Pero hindi naman ho namatay. Humaba pa. Namatay na yung asawa, namatay na yung anak, hanggang siya nagsabi, kailan kaya ako kukunin ni Lord? Life will always be dependent on the reason why you want to live. Even though there are things we cannot understand, but you know better. But hopefully, the second reading, you understand it. That we live for Christ. We live for Christ. Because, sabi nga ni Padre Pio ng Petrocina, if you don't desire to become a saint, then what's the use? What's the use of going to heaven? We desire to become a saint because we want that as we gather here on earth, we will also gather in heaven. Hari nawa, sabi ni Padre Pio, magkita-kita tayo sa langit. Tama po ba? Hari nawa, magkita-kita tayo sa langit. Tingnan mo yung katabi mo para maalala mo, hari nawa, di ba? No? Ha? Hari nawa, magkita-kita tayo sa langit. Hindi naman sinabi agad-agad. Di ba? Pwede namang mauna kayo. Di po ba? No? Oh. Pero hari nawa, magkita-kita tayo sa langit. Di ba? Kinukwento ko yung kwento ng bata na kung saan yung kanyang guro ayaw maniwala sa Diyos. At nung makita ng guro ang kanyang estudyante, ano yung binabasa mo? Kasi nakita niya, binabasa yung Biblia. Sabi niya, binabasa ko po ang buhay ni Jonah. Na ano? Kinain siya ng balyena. At siya iniluwa. Sabi kagad ng guro, hindi totoo yan. Kasi hindi naman kasya sa bibig ng balyena ang tao. Sabi ng bata, kasya ma'am, kasya. Sabi ni Lord kasya. Hindi kasya. Sabi ng bata, sige ma'am, pag nagkita na lang kami sa langit, tatanong ko siya kung talagang nagkasya siya sa bunganga ng balyena. At sabi ng guro, paano kung wala siya sa langit? Sabi ng estudyante, di kayo po magtanong sa kanya. Kasi kung wala ka sa langit, nasa impyerno ka. Di po ba?
Dalawa lang ang pupuntahan natin. Hindi tayo nagsisimba dahil gusto lang natin magsimba. Nagsisimba tayo dahil ano? Hari nawa, makarating tayo sa langit. Meron ba sa inyo nagrereklamong mahaba ang buhay? Magsabi na kaagad. Para mag-check ng attendance yung mga anghel. Oh, ayaw na daw niyan. Kunin mo na. Di ba na? Kaya nga sinasabihan ko yung mga kaibigan ko, mga inchik. Ha? Sinasabihan, kasi balita nila, na po, sabi nila, pag ikaw daw ay 70, huwag ka na nagpaparty. Pag ikaw ay 70, huwag ka na nagpaparty. Life is only 70, 80 for those who are strong. Kaya pag 70 ka na, huwag ka nagparty ng party. Ha? Kasi, pag nagparty ka, sabi daw ng mga anghel, ano na namang ingay ang mayroon dyan sa lupa? Ano namang ingay dyan? Ano naman? Ay, nagpa-party ka. Ha? Buhay pa pala yan? Kunin na natin yan. Kaya, huwag na kayo maingay. Ha? Huwag na kayo nagbubunga nga. Ano po? Pag kayo matanda na, huwag na kayo nagbubunga nga. Nadidinig kayo ng mga anghel, buhay pa pala yan. Di ba? But what I'm trying to say, number one, regardless of the situation, have you been grateful to God? Have we been grateful to God? Or how much in our lifetime we grumble more than being grateful? In the things that we see, in the things that we do, in the things that we have, whether we are sick or healthy, young or old, how much of the things we have, we are grateful. Why we have to be grateful? As I've said many times, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Kaya kung malungkot ka, reklamador ka. Because it is not what you have that makes you happy. It is your appreciation with what you have. What makes us a person is not what we have, but what we do with what we have. Punuin ka man ng Diyos ng biyaya. Kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka sasaya. Mga minamahal na mga kapatid, dami-dami mong sapatos, di ba? Ilan ba ang paa mo? Mananabi ako kasi hindi ako nag-asawa, pero ang daming text tungkol sa buhay at problema ng mag-asawa. Gusto ko sabihin, kaya nga ako hindi nag-asawa eh. Di po ba? Away ng mag-asawa, Father, malilate kami ngayon. Kasi yung asawa ko, ang tagal magbihis. Ang sagot ko doon, ang daming damit na pinagpipilian. Di ba? Karamihan ng mga misis, bakit pang tagal mo? Punong-puno ng damit ang tokador. Wala akong damit. Di po ba? Ang ibig sabihin lang nun, hindi mag-match yung damit, bag at sapatos. Yun lang yun. Hindi sa walang damit. Pero kung iilan lang ang damit mo, madali lang magbihis. Wala kang pagpipilian, hindi po ba? Ano? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, sometimes we make our life miserable because our thoughts are so preoccupied with things that are not really necessary. Kaya tayo nahihirapan. Di po ba, ano? Nung ikaw ay walang pera, pagkakain ka, turo-turo lang. Di pa ba, no? Kung turo-turo lang ang kaya mo,
at konti lang ang pera mo, isa lang ituturo mo. Isang kanin, isang ulam. Di ba ba? Ano? Pag dumami ang pera, isang kanin, 2 ulam. Ano kaya? Ito. Di po ba? Ano? Pero pag dumadami na, ayaw na naturo-turo. Huwag yan. Mag-Jollibee naman. Di ba? Spicy o regular? Di ba ba? Ano? Habang dumadami pa, ayaw ko na ng Jollibee, ayaw ko na ng McDonald's, Max naman. Di ba, anak? Kasi may option eh. Option. Kaya nga, the atheism of today's world, people become atheists. Not because they deny God, but they put God to the side. That's the modern atheism. We believe in God, but we put God in the side. Naalala mo lang pag may sakit ka. Naalala mo lang pag medyo mahirap ang buhay. Naalala mo lang kapag hindi maganda ang buhay. Kaya yung tanong na, Father, bakit may sakit ako? Magandang tanong yon. Pero ang aking tinatanong, yung mga walang sakit, sana nagtatanong kayo, bakit wala kang sakit? Di po ba? Ang hirap ng trabaho, Father. May trabaho ka. Di po ba? Kasi mas mahirap yung walang trabaho. Gulong ka ng gulong, di ba? Nakakapagod yung gulong ka ng gulong, di ba ba? Ha? Ma! O anak, bakit? Nanaginip ako. May trabaho na daw ako. Wow! Anak, tulog ka uli. Bakit ma? Baka managinip ka na, sumasahod ka na. Di ba? Di ba? Again, my brothers and sisters, have we appreciate the things we have? The gospel speaks of people who failed to appreciate. Malungkot tayo because we have been missing the point. Sabi nga ng iba nagsisimba, ang hirap naman magsimba sa Greenbelt, Father. Bakit naman po? Ang hirap ng parking. Ibig sabihin may kotse ka. Di ba ba, no? Kasi kung wala kang kotse, problema ba ng parking? Di ba? Pasalamat ka. Di wag ka magdala ng kotse. Di ba? Again, my brothers and sisters, sometimes we are blessed, but the blessing that should bring us to thank God has become the reason for us to forget God. Di po ba? Hello? Totoo o hindi? At least kayo nagsabi. Di po ba, no? We fail to appreciate. And that is the reason we fail to be grateful. Again, my dear friends, my brothers and sisters, hopefully before we complain, we examine ourselves. Before we complain, we examine ourselves. The reason of my complaint, perhaps, my brothers and sisters, is the same reason why I have failed to be grateful. As many times I have said this, do not keep on holding on things. Stop accumulating things. Because what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Amen. Meron pong mga tinapay at istampita or distribution, a simple token as we celebrate the feast day of Padre Pio. Ama naming mapagmahal, pagkaluban po ng pagbabasbas sa mga tinapay na ito, nawa po ito'y magdulot sa amin ng kalakasan, hindi lang sa aming katawan, kundi sa aming kaluluwa. Pinapasalamatan po namin ang mga taong mga naghandog, nawa ang pagpapala
ay manahan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. It will be distributed. Sabi ko nga kanina, si San Antonio de Padua kasi pandesal Ano po? Si Padre Pio, di naman namigay ng tinapay. Pero hindi yan pandesal, Father. Pandikoko. Ano po? By the way, many of you are not aware that the chapel has a first-class relic of Padre Pio Petrocina. Kung inyo pong titingnan, yan po ay mga dugo na galing kay Padre Pio na nahulog, tumulo sa korporal. Yun pong tela sa misa. Ano po? Kaya mayroon po yung mga blood marks, first-class relics. Nung ako po ay na-stroke, many of you knew this, that what sustained me is the prayer, stay with me, Lord. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you, if not by communion, at least by grace and love. And lo and behold, a brother priest sent his first-class relic so that I can hold it when I was in ICU. Ano po? It sustained me. Nothing more has to be said because I am here from a complete paralyzed person to a person who is normal, hopefully. Normal. Ano po? Ang lahat ay biyaya. Again, my brothers and sisters, don't insult yourself by complaining to God the very answered prayer He has given you. Mahirap yung nagdadasal ka, sana makapagtrabaho na ako. Ngayon may trabaho ko na, Lord, ang hirap na trabaho. Don't insult God by complaining to Him the very answered prayer that you have asked from Him. Di ba? Father, pero gusto kong yumaman. Gusto kong maraming perang binibilang. Answered prayer naman. Ginawa siyang teller ng bangko, di ang dami niyang binibilang. Di ba? Ganyan talaga si Lord, mapagbiro. Ano po? Again, my brothers and sisters, Padre Pio was made secondary patron of our chapel, perhaps for a deeper purpose. And I pray that God will reveal Himself through him in the coming days. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama naming mapagmahal, sa kapistahan na aming patron, Padre Pio ng Petrocina, dinudulog ko po sa iyo itong iyong mga anak na narito ngayon. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam mo ang kailang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon sa buhay. Alam mo ang kailang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Itinataas ko po ang bawat isa sa kanila. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po'y ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y dulutan mo ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus sa taga Nazaret. Pagalingin mo sila, Panginoon. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, nawa po ang kailang mga pamilya saan man naroroon, ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Sa kapestahang ito na Padre Pio, kayo na po ang magregalo sa bawat isa. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya,
makaunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay, kayo na po ang magbigay. Sa mga may birthday, sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, kayo na po ang magregalo. Sa mga kumukuha ng board exam, kayo na po ang magpala. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, ganyan din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po silang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.